Nag-viral ngayon ang nakakaalarmang Facebook post ng amo ni kabayan na isang Pilipino na nakabase sa Singapore matapos niyang isalaysay ang bangungot na karanasan ng kanyang kasambahay sa isang sikat na airline sa Pilipinas kung saan nagpahiwatig ito ng galit at pagkadismaya. Sino ba naman kasi ang hindi magagalit dito mga kababayan? Mantakin nyo, nakalusot na lahat sa check-in sa immigration at may hawak ng boarding pass pero hindi pinasakay ng Philippine Airlines staff ang isang OFW na papunta sanang Singapore dahil hindi daw bayad ang kanyang bagahe. Ito ngayon ang inireklamo ng amo ni kabayan na dapat ninyo malaman. Baka mangyari sa inyo itong nangyari kay kabayan na ayon sa mga komento ng mga netizens, modus di umano ito ng ilang mga staff ng Philippine Airlines. Ayon kasi dito sa Facebook post ni Sir George Garcia, hindi umano nila akalain na sa mismong flag carrier pa nila mararanasan ang ganitong sitwasyon. Nag-book umano siya ng ticket para sa kanyang kasambahay via Philippine Airlines para makapunta umano ito sa Singapore. Sinabihan daw niya ang kanyang kasambahay na pumunta ng maaga sa airport para may allowance kung may aberya. Kaya 4 PM pa lang daw ng hapon ay nasa naiya na si kabayan kahit na alas 8 pa ng gabi ang flight nito patungong Singapore. Saad pa ni George Garcia, wala umanong naging problema. Maayos daw ang lahat na kapag check-in na si kabayan, may boarding pass na at nakalusot na rin sa immigration gamit ang OEC. Kaya maaga umanong nakapasok si kabayan sa boarding gate 11. Pero inilipat ng ibang gate ang eroplano na umano'y naging gate 1 na wala man lang daw umanong maayos na anunsyo. Buti na lang daw ay maaga sa airport si kabayan kaya ito nakahabol. Ngunit sa kasamaan palad, nang makapasok umano si kabayan sa bagong gate, dito umano biglang hinarang si kabayan at sinabihan na hindi umano bayad ang kanyang check-in baggage. Pinipilit di umano itong magbayad ng 16,650 pesos para sa kanyang 30 kilos na bagahe. Kaya't nataranta umano itong si kabayan na ayon pa sa salaysay ni Sir George Garcia, pinapupunta umano si kabayan kung saan-saan at pinagpasa-pasahan hanggang sa hindi na ito nakasakay ng eroplano. Kaya't ang lahat ng ginawa ni kabayan ay nasayang lamang. Salaysay pa ni Sir George Garcia, tinawagan umano nila ang travel agency at doon nila napag-alaman na may isa pa raw na pasahero na hindi pinasakay ng eroplano na wala umanong malinaw na dahilan kung overbook ba ang flight na ayon kay George Garcia, kung meron daw, bakit hindi aminin? Bakit kailangan pa daw gumawa ng kwento tungkol sa bagahe? At ang masakit pa daw, sinabihan daw ng PAL staff si kabayan na nagbebenta na raw ang PAL ng murang ticket pero walang luggage. Kaya napatanong ngayon si Sir George Garcia sa social media kung totoo ba itong sinabi ng staff ng Philippine Airline sapagkat ang pagkakaalam umano niya, since 2009, PAL passenger na umano siya pero ngayon lang daw niya narinig yung sinabi ng PAL staff. Sa galit ni George Garcia, napatanong ito sa Philippine Airlines. Ani sa kanya, bakit pinili ang isang kasambahay? Kasi domestic helper lang siya? Kasi wala siyang boses? Kasi mas madaling i-deny kaysa harapin ang mali? Napaka-unfair, nakakahiya, nakakadurog sa isang OFW na ang gulang sana ay makapagsimula ng bagong trabaho. Ito ba ang welcome experience sa mismong flag carrier ng bansa? Hindi kami hihingi ng special treatment. Ang hihingiin namin ay respeto, katotohanan at hustisya na sana'y marinig nyo. Ayon pa kay George Garcia, mas masakit pa daw itong nangyari kay kabayan sa kahit anong delayed na flight dahil may halo di umanong pangmamaliit porket kasambahay lang daw itong si kabayan kaya wala daw di umano itong karapatan ipaglaban ang sarili. Kaya't nanawagan sa Philippine Airlines si George Garcia na respetuhin ang kanyang kahilingan na ipaliwanag kung bakit daw napayagan mag-check-in ang kanyang kasambahay at nabigyan ng boarding pass at nakalusot pa sa immigration kung may issue lang pala sa bagahe at kumpirmasyon kung overbook ba talaga ang flight at clarification kung bakit 16,650 pesos ang hinihingi ng staff sa mismong boarding gate at higit sa lahat daw kung ano ang mga hakbang na ginawa ng Philippine Airlines para matiyak na ang mga OFWs lalo na ang mga kasambahay ay tinatrato ng patas na may respeto at malasakit. Dagdag pa ni Sir George Garcia, pinili nila ang PAL na maging flag carrier nila sa kadahilanan na inaasahan nilang makamit ang dignidad, pagiging patas at ang transparency. Ano ang masasabi nyo dito mga kababayan? Bakit nangyari ang ganito kay kabayan? Posible kayang modus ito sa loob para pagkakwartahan itong si kabayan dahil hindi pulingid sa ating kaalaman sa pag-check-in pa lang malalaman na kung sobra sa kilo ang bagahe o kung hindi pa bayad at ang malaking katanungan dito, bakit nabigyan ng boarding pass si kabayan kung
hindi pa bayad ang kanyang check-in baggage. Kaya maging alerto kayo mga kababayan, huwag kayong magpapatalo, ipaglaban nyo ang inyong karapatan. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.